Tag kanino kap Ay buntag usab sa kaninyong ang mga kaigsoon na nato dinhi sa Barangay Bulacau, labi na sa inyong mga listeners no sa inyong radio station. Pasalamaton ko nga nining buntag paghatag og kay kayonan no paglatag or paghatag og unsay mga nahimo no sa mga barangay officials dinhi sa Barangay Bulacau. Actually ang kining Barangay Bulacau mao man ang unang barangay yun no dinhi sa Dakbayan sa Talisay na 22 ka barangay. So usa ni ka commercial area ang atong Barangay Bulacau. Sa mga proyekto, daghan na tag mga proyekto sud sa atong pangatungdanan sa atong ikaduha nga termino no. Pasalamaton gyud kayo mi sa atong action ng Mayor Samsam Gulyas, at the same time sa atong pinangga nga Congresswoman Rhea Gurlias nga makakanunayon nga nagsuporta no sa mga proyekto namo dinhi sa Barangay Bulacau. Labi na gyud sa kanang mga proyekto nga makita sa tao no kaning atong mga infrastructure project kay mo muni kasagaran gud natay uban nga mga program project and activities mga rutina siya nga mga programa nato sa usa ka tuig no nga nasuod sa atong annual investment plan. Unya ang mga proyekto gyud nato nga dagko kasagaran kay ang ato ang barangay di man gyud makapinansa ng mga dagko ng mga project. So need gyud sa amuan ni sa barangay nga mag-outsource gyud ta og mga dagko nga funding para mapatuman nato, ma-implement nato ang ato mga damanong damgo nga mga dagkong proyekto sa atong barangay. No sana na presently karon no ang atong mga drainage system before no funded by the city kay ang nahitabo manggod sa administrasyon ni Action agad Mayor Samsam Gulyas. Ang mga barangay nato sa Dakbayan sa Talisay iyan na nanggi allocation no nga mga budget nga diin ang barangay captain o ang barangay council maunay mo prioritize sa maong funding ay hatag. So kami mag-identify sa project and then tagaan mi like for example Barangay Bulacau has appropriated amount of 6 million no ako ng 6 million dako na kay nagikatabang namo no dinhi sa Barangay Bulacau pagpatuman sa atong mga dagkong proyekto no labi na gyud sa infrastructure project. So mo na gihimo ni Mayor Samsam dunay gihatag niya mga allocation sa kada barangay depende sa gidakon sa barangay no kung pila ka voting population. So diha siya magbase mo i-prorate niya ang gidakon sa ayuda or financial assistance nga iyang mahatag sa matag barangay. In our case na may allocation nga 6 million. So anang 6 million daghan natag na mahimo labi nang atong usab sa mga importante gid karong panahon na tungod ang atong climate change kani gid ang atong pagpalambo sa atong mga drainage system ni sa barangay. So far do na may dagkong proyekto nga nahimo dinha sa Sitio Villabusca, Aligre, unya lain pa din sa Sitio Howard Compound, unya dinhi sa Lower Cabanayan, unya daghan pang mga drainage system nga atong gipalambo no. Mga existing nga drainage system nga atong gipalambo pagsagang ning atong hulga sa baha sa atong komunidad. Kay mao man ay nag-unang problema ginato. So aside from that, doon natay mga improvement sa atong gym din kaning atong gym karon nindot na siya nga facility na fully closed na gid siya. At the same time maayo na gid ang atong facility din kanang lugar mo atong ipahigayon ng atong mga nagalain-lain nga mga events, mga sports activities para sa atong Barangay Bulacau nya. Kanang bag-o lang natay gihimo diri nga usa sa atong mga infrastructure project ang kaning extension sa atong multipurpose building. Naibawon man kita nga ang atong mga opisina ron nagkuwang man kay importante nga ang usa ka barangay no dako og lugar para sa konbinyente sa atong mga kliyente no nga mga avail sa atong mga serbisyo dinhi sa Barangay Bulacau. So natay himo diri nga worth 5 million ka pinang project. So sa ako nangingon gikan niya po na sa atong panudlanan sa Dakbayan sa Talisay pinagi sa ato ang action agad Mayor Samsam Gulyas sa City Council. Unya ang atong gym doon na po yung mga gipanghatag si Congressman Rhea diha
para sa improvement unya karong bag-o lang nahuman ang atong ski building adjacent gyapon sa atong gym di dunay regular gyud nga opisina ang atong city council para sa ilang mga kalihukan usab sa atong mga kabatanunan. So lain pang mga proyekto lately lang dunay project nga atong gisugdan karon kanang daycare center, pero kanang daycare center iyan as a national government through Kalahi program. Kanang kuan kining sa pag-abot program natukod ng maong daycare center, nagsigi pa ongoing pang construction. Ang worth na is 2 million no, kay ang Barangay Bulacau dako man nga area, so doon natay tulo ka mga daycare center nga naa diri nya natay duha din isud sa perimeter sa atong area sa Barangay Hall. At the same time naa sa Sitio Cruzan din nakapalit kita og sa kaluna 219 o ako masayop metro kwadrado diin atong gitukuran og daycare center pinaagi sa Kalahi pag-abot program no. Kay atong mga nakita nga panginahanglan sa edukasyon sa atong kabataan may usa sa atong mga prioridad no alang sa atong barangay. Kay kanang Sitio Cruzan usa na kadako kay nga sitio nga diin ang mga bata ron naalang sila sa usa ka tent na mo gibutang no. Kay wala lagi usa ka lugar nga haom para butangan sa atong daycare center. So timing lang nga do nami kwarta nga gipundo sa barangay so sa dugayng panahon nga amo na siyang gibutang para pagpalit og yuta na timing nga niabot usab ang kaning programa sa Kalahi program, kaning pag-abot program na timing nga do nami kwarta nga ipalit og yuta unya nasay funding. So mao na ang katukuran sa atong bag-o nga daycare center. So sa ako nang gingon daghan pang mga proyekto nga atong nahimo kanabang usahay man gud ang tao makita lang anang mga proyekto nga makita no. Pero naay mga proyekto nato nga direkta natong matabang sa atong mga kaigsuonan no. Nga di makita sa uban, di ma-feel sa uban, pero wala nga natay mga year round yun nga mga activities sa barangay nga di naka-appeal na sa atong annual investment plan no, ang mga program, project and activities para sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Barangay Bulacau. Sa laing bahin ka kining imong barangay front kay ni sa tubig baha kung na mag-uwan tungod sa diha sa bukid nga tubig padung gyud diri. O say atong mahimo ani nga dili ito mausab tong baha nitong mayaging semana. Actually, manindot na nga pangutana no kay usa man na sa gitutukan gyud nato sa dakbayan sa Talisay ang barangay kay sa imo nang gingon ang Barangay Bulacau usa gini nga na-identify nato nga naang baha no. Labi na gyud mubunog na gyud ang dagkong uwan. So aghan ta mga nangagi nga mga kusog nga mga ulan din affected gyud ang atong national highway no. Na balda ang atong nahunong ang atong mga negosyo tungod sa maong pagbaha kay matanggong man ang atong mga sakyanan diha sa national highway. Mao to among gipangitaan, among giisudyuhan unsay hinungdan nganong naingon ana. So mao to nga na-identify gyud sa atong city engineering sa Dalisay ang DPWH o banusab sa barangay nga usa sa mga hinungdan nga duna day mga gagmay nga mga imbornal or mga drainage system luyo niya nang sandimiling. So mao na nga maglangay uban sa barangay ang City Government of Talisay to Mayor Samsam Gulyas nga ang atong DPWH nakakuha tawag funding pinaagi sa maong pagpalambo no, pag-enhance sa drainage system diya sa luyo sa PLDT. Kaso lang kay tungod kay dili paigo ang maong kantidad nga atong gipangayo, so doon na pa man gid ay mga nadiskubrihan man namo nga doon na pagay mga gagmay pa nga membornal bag-o lang gyud atong nangaging semana usa na gitutukan sa atong syudad sa Talisay. In fact, i-assign na ni Attorney Rodelen Navarro ang atong Senro Talisay no sa pag susi sa maong kahimtang sa atong pagbaha diha sa kuan dinha sa may PLDT. Actually na-mitigate gyud to nato ang maong problema sa pagbaha no. Minimal na lang na-mitigate nato atong paghuman gyud sa akong ingon ganiya nga drainage system no nga gihimo diha. Pero kulang pa gyud mao nang sa among pag-inspeksyon no sa DPWH engineering doon na nay gipahigayon nga paghigayon sa mong inspection
among nakitaan nga necessary gyud nga dunay second phase, no, sa maong proyekto para tuloy-tuloy na gyud ang iyang gidak-on siyang drainage sa iyang drainage gikan sa highway padong dito sa Obos. At the same time, dunay plano nga himuan og dako nga water impounding area kani sa may Santa Lucia, kay kaning Vista Grande ang Santa Lucia mao may dakong contributor sa tubig nga gikan sa babaw. So mao na mga usa sa mga plano nga ma-mitigate yun nato nga di na ma-focus dito sa may PLDT ang maong tubig, at least ma-mitigate nato ang volume sa tubig nga mabot ang dapita. So mao na atong nakitaan sa mga solusyon nga matawag nato nga long-term solution na gyud para masulbad nato ang problema sa baha diha sa PLDT area. Doon na ba kay gayunan kap nga ang kining tubig nato gikan sa babaw sa Santa Lucia padong sa PLDT mana magpundok diha, doon na ba kay gayunan nga mabahin na aron makontrol ang bulog sa tubig? Mao na, yes, mao na sir, mao na atong usa sa mga pag-meeting during our meeting with the concerned agency, ang DPWH ug ang City Government of Dalisay. Usa na sa mga gituki no nga kinahanglan dunay diversion sa tubig ang gikan diri sa Santa Lucia. In fact, ang atong City Planning Development Office, Ma'am Christine Homis, usa na sa ilang mga inspeksyon atong paghuman gyud sa dakong baha nga nahitabo diri sa dakbayan sa Dalisay, kay usa man gyud nga affected ang barangay Bulacau tungod diha dapit sa may PLDT. So mo na atong himo mo na yung usa sa mga plano nga i-divert ang maong tubig, i-cut siya daan diri sa National Highway nga instead nga adto siya padung sa PLDT atong dunay plano nga adto na tay padung dinhi sa Bulacau River para at least dili madiklag na nato di na dito padung sa PLDT. So kay ato man nakita nga usag gyud nga tubig nga gikan sa Santa Lucia mao ida kong contributor sa maong baha diha sa PLDT. Usa sa mga naka coast cap ang mga sagbot, mga basura unsay nahimo sa barangay. Actually sir, wala man gyud magkulang ang atong gobyerno, no, ang labi na gyud ang barangay dapat sa Dalisay pagkolekta sa atong mga garbage. Ang ato lang gyud kuwang lang gyud siguro sa disiplina ng atong mga katawhan paghipo sa atong mga basura. Kay adlaw-adlaw man nagkolekta man ta, no? Adlaw-adlaw ang atong National Highway kanunay nga magkolekta sa atong basura. Dinhi sa barangay in case nga walay collection, dunay breakdown sa mga units sa ato ang sakbayan sa Dalisay sa atong garbage sack na man ang atong mga garbage sack sa barangay nga mo-augment sa pagkolekta sa atong mga basura. So mo lang gina ako lang yung giawhang atong mga katawhan na ginagibno nga mga lumulupyo sa atong barangay nga dili ta magtinabangay ta sa paghipo sa atong basura kay di na to masulbad overnight ang problema kundi ta magtinabangay. Importante gyud nga magtinabangay ta labi na gyud sa basura kay mao nay usa sa problema nga natong na-encounter panahon sa mga baha. Kanang yung basura kay kung magpataka taglabay siguro ito ko kanang atong basura nga atong gilabay sa mga kadalanan, mga daplinan adto ginapadung sa atong mga garbage drainage system. Mobalik gina nato. Mao na importante gyud nga di lang kita, di lang kang gobyerno, kundi kitang katawhan magtinabangay paghipo sa atong basura. Doon na may balaod kap sa segregation sa basura. Na-implement pa na nato karon nga ang atong mga constituencies mo segregate silang basura usa nila ilabay aron sa ingon ma-control sa hinay-hinay ang atong kuan sa basura. Yes, naman gina no sa atong RA 9003 ang atong Ecological Solid Management Act of 2000. Naman gina siyang mga balaod nga at source level lang daan sa household level kinahanglan ni segregate na nato ang atong mga basura. Naka-4K lang no kay ang problema mo kun nato mo prangka lang yung istorya dili pa gyud preparado ang barangay ang syudad no sa mga programa kay kung pananglitan ng good, ma-implement na nato sa household level, kinahanglan sa gyud nga ang atong collection, no? Doon na natay insakto nga panahon sa collection sa malata, di malata. Unya kay as far as we are concerned here in Rapayan sa Dalisay, na hinahinaya na nato nag-edukar, no? Atong katawhan regarding sa segregation. So ang ato lang siguro ang
full implementation lang in the near future para, and then the education sa atong mga katawhan regarding sa pag-segregate usa na sa importante na itong buhaton para sa atong mga katawhan din sa Barangay Bulacau o sa Dakbayan sa Talisay. So importante lang nga dunay coordination between barangay sa syudad, no, regarding sa collection, no, sa education sa mga tao, kanya mapasabot nato kung sa kaimportante ang segregation para ang atong mga residual waste na lang yun ang atong malabay sa atong landfill, no. Katuntag segregate na sa atong balay, no, atong makwartahan mabaligya kay nakaibawan magita nga nay kwarta sa basura. So ato nang paymuslan ang mga opportunity nato sa atong mga katawhan sa barangay nga ato nang mabaligya, no. Di na to i-appeal lang sa atong mga basura unya na may mga pamaagi sobro. So importante lang nga maedukar nato atong mga katawhan sa atong komunidad. Okay. Sa peace and order, Kap, kumusta naman, Kap, sa drugs, problema na to sa drugs diri sa atong peace and order o sa ato lang mga kuan di kay mi kuan di tungod kay niya manggod usa na himutang atong formerly ang atong police community precinct na sa among karaan nga barangay hall nakahaos na sila diha, and then nasa day border control nga mga PNP nga naa diha sa may Vista Grande. So far with regards sa atong peace and order, murag dili na kay ta wala na gid na siyang problemahan nato sa barangay. Siguro doon na lang siguro yung mga instances, no, kanang doon na tayo mga ginagmay lang mga petty crimes sa barangay, pero dili gid kay sa ingon ni anak ka problema, no, kay tungod kay importante mong ang police visibility sa atong barangay. So naa naman na duha kay na sila kabuokya na sa atong PCP nga karaan unya na sa ato ang kining mga border control nga mga pulis. Unya regarding sa atong kuan sa atong problema gyud sa drogas nakibawan man kita nga kaning barangay Bulacau identified man sa ni usa nga na pinagid na no di man nga to kalikayan nga halos man tanang lugar ni sa tanan man gyud, no, na nasuldan man gining ginaliling drogas. So kami sa among programa sa atong Barangay Anti-Drug Abuse Council nagpadayon ang atong programa, no, ang atong pag-auhag sa atong kaigsuonan nga voluntary surrender, ang atong Barangay Drug Rehabilitation Program kay usa man na sa require gyud mo sa DILG sa namahimutang drug cleared barangay, no, kay kami sa Barangay Bulacau as far as we're concerned wala pa gyud mi naningkamot pa gyud mi nga mahimong drug cleared barangay unya daghan mga requirements sa PDEA nga angay namong i-comply. We are working on that para mahimong drug usa sa mga drug cleared barangay. So padayon ang atong mga operation sa atong mga otoridad, ang atong mga PIB sa Provincial Police Office, ang atong Talisay City Police Office nga nagpadayon sa ilang mga pagsugpo sa atong mga illegal drugs ini sa atong barangay. So mo na nga kami karon in fact ni aron akong ilan ako ipakita ni among mga naasa kong table karon ang atong barangay drugs watch list. So naka-color coding na siya. So asison na namo kay na may schedule nga katapusang round sa among house visitation para pag-auhag sa atong mga kaigsuonan, pag voluntary surrender aron ma-appeal, no, sa atong programa sa Barangay Drug Rehabilitation Program, and right after their graduation we can help them out also para sa ilang kung ganahan sila ma-enroll sa TESDA whatever unsa at least na ang ato ang programa sa DSWD para katong ganahan nga magpa-enroll sa TESDA tunay kay gayunan nga kana makatrabaho sila in the future pag umuha nila sa ilang pagtuon diya sa atong mga skills training sa atong TESDA diya sa Techbox sa Barangay Lagtang, Talisay. Muna nindot nga plano sa padayon nga gibuhaton sa atong programa. Okay, Kap, mensahe nimo sa imong mga constituents dinhi sa Barangay Bulacau. So ako lang sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Barangay Bulacau, sa ako nangingon ang kining atong problema dili na magini mahimo namo kon kami lang. So nagkinahanglan mi sa inyong tabang, sa inyong kooperasyon labi na gyud sa problema nato sa diha sa komunidad kay atong tan-awon nga gamay ra taon ning mga empleyado sa barangay. So importante nga kung dunay problema sa atong community mapaabot nato direkta sa atong mga tinugyanan sa barangay. Di lang nato diha ipaabot sa social media kay mas may man nga dool ra man ta
atong opisina. So ang atong mga problema ato lang isang dire kay aron atong tagaan og kasulbaran. Nga akong giauhag nga panahon sa atong mga barangay assembly nga paghimuon sud sa 2 ka tuig, no? Akong giauhag atong mga kaigsuon nga pagtambong sa mga barangay assembly, ano diya sa atong barangay assembly inyong mapadayag, no? Inyong mapaabot ang mga problema nga naguna diya sa atong komunidad. So mao lang kina akong mensahe nga atong buhaton, no? Naa kanunay ang atong mga barangay officials di sa mahimo ang mga proyekto kung walay mga pagtabang diya sa atong community. Okay, mao to ang atong barangay kapitan dinhi sa barangay Bulacau, si Honorable Barangay Captain Banjo Abastillas sa iyang mensahe sa iyang constituents dinhi sa iyang barangay. Okay, kini si Jerry Leonardo o nga man sa kung partner si Chester Abadilla o sa Radio Subo. Mayong adlaw kanatong tanan. Salamat.